Sa ating pong pulong panalangin, nais ko rin ibahagi sa ating mga men na nawa maging isang gabay sa ating paggawa ng sermon outlines ang pakikinig ng sermon, kung paano ito binubuo. So, sana yung pong maging layunin natin sa tuwing tayo makikinig, sino man ang nangangaral, ating tignan paano siya nagsimula, paano niya binibigkas o paano binibigyan ng tamang interpretasyon. So bilang panimula, lahat tayo ay nakakaranas ng pagkalugmok sa buhay. Tayo ay dumarating doon sa ating low points. Mayroon tayong kahinaan. Pakiramdam natin, tayo po ay nasa ilalim ng kasalanan, sa bigat ng kasalanan. Nasa ilalim tayo ng depression, nasa ilalim tayo ng kawalang pag-asa. Kaya ang hamon sa atin, lalo ngayon, sa gitna ng iyong pagkalugmok, naniniwala ka ba na sapat ang haba ng kamay ng Diyos para ikaw ay iangat o abutin sa iyong kalagayan? Na ang panalangin ay hindi lamang para sa mga taong nasa itaas, kundi lalo na sa mga taong nasa ilalim po ng kanila pong pagkalugmok. Kaya basahin natin ang ating teksto sa Psalms 86 verse 13. Psalms 86 verse 13. At ito'y pinamagatan kong mula sa buhay mula sa hukay tungo sa buhay. Mula sa hukay patungo sa buhay. Ganito ang sabi, sapagkat dakila ang iyong tapat na pagsinta sa akin. Sa kalaliman na Sheol ay iniligtas mo ang aking kaluluwa. Mula sa hukay patungo sa buhay. Tayo manalangin. Panginoon, tunay na ang inyong mga tao, Lord, ay hindi po palaging nasa kataasan ng kanilang buhay. Nakakaranas kami ng pagkalugmok dahil po sa aming pong kalagayan at maging sa aming pagkatao. Kadalasan, pinanghinaan kami ng loob sapagkat kami po'y nasa bigat ng kasalanan, nariyan ng depression, ang kalungkutan, at higit sa lahat, kawalan ng pag-asa. Nawa sa gabing ito, sa pamagitan ng iyong salita, abutin niyo kami, Panginoon, sa aming pong kalagayan. Ang lahat ng tiwala ay sa iyo lamang. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Isipin niyo isang tao na nalulunod sa gitna ng karagatan. Wala siyang magawa na iligtas ang kanyang sarili dahil sa tuwing siya'y sumisikad at kumakampay, ito'y nagdudulot lamang sa kanya ng panghihina habang siya'y lumulubog sa karagatan. Ngunit sa hindi nasahang pagkakataon, may isang taong naghagis sa kanya ng lubid. At hindi lamang lubid ang hinagis, kundi maging ang kanyang sarili, siya ay lumangoy upang abutin ang taong nalulunod. Ang ating panalangin, mga kapatid, ay hindi ang nagliligtas sa atin, kundi ang nagliligtas sa atin ay ang Diyos. At ang ating panalangin ay ang ating sigaw na umaasa sa kagandahang loob o pag-ibig ng Diyos na siyang makapagliligtas sa atin at tayo'y hindi manatili sa ilalim ng ating pagkalubog. Dito sa ating talata, sa konteksto, tinitignan ni David ang kanyang nakaraan. Na alam natin, itong Psalms 86, si David ay nasa gitna ng iba't ibang problema, kalungkutan, dahil siya'y pinapaligiran ng mga taong nais pumatay sa kanya. Siya'y inuusig. At dahil diyan,
siya ay tumayo sa pagtitiwala sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. At dito sa talatang ating binasa, hindi ito katulad doon sa verse 11 na si David ay humihingi ng turo sa Panginoon sa kanyang kalagayan. At sa verse 12 naman, siya nangangako na magpupuri sa Diyos. Ngunit dito sa verse 13, siya ay nagpapatutuo sa ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, kung paano siya tinugon sa kanyang pananalangin. Mantakin natin simula sa verse 1 ng Psalms 86 hanggang verse 17, ito'y nakatuon sa pananalangin ni Haring David. Kaya nga sa kanyang pananalangin, sa talatang ito na ating pag-aaralan, tayo'y magkakaroon ng 3 leksyon mula sa panalangin ni Haring David. 3 leksyon mula sa panalangin ni David. Unang leksyon sa ating teksto sa verse 13 ay ang pagkilala sa sukat ng pag-ibig ng Diyos. Yun ang unang leksyon na dapat makita natin kung gaano kabigat ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sa ating mga kalagayan. Ang sabi po sa ating teksto, sapagkat dakila ang iyong tapat na pagsinta sa akin, pag-ibig o ang kanyang kahabagan. So ang panalangin natin ay dapat laging umaalala. Hindi lamang sa ating kabigatan, kundi sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Alalahanin natin na ang kanyang kahabagan sa atin o ang kanyang pag-ibig ay dakila. Pag sinabing dakila sa Greek word is mega. Kaya diyan nagsimula yung megastar. Isang great, isang dakila. Now, gaano ba kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Sa ating panalangin, dapat unahin nating alalahanin ang kanyang kadakilaang pag-ibig. Hindi ito dakilang emotion. Hindi ito dakilang damdamin ang ipinapahayag. Ito ay isang objective na bagay. Ito ang nagpapasaya. At ito ay siyang gumagawa, ang pag-ibig ng Diyos. Kung ating balikan yung sinabi ni Pablo sa Romans 8:5-8, kung gaano kadakilang pag-ibig sa atin ng Diyos. Ito ang sabi, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kung sa ating sitwasyon na tayo'y nasa ilalim o sa ibaba ng Sheol o ng kadiliman, ng hukay, ng low points natin, alalahanin natin na ang Diyos dakila sa kanyang pag-ibig. Kaya nga, ang laki ng ating tiwala sa panalangin ay nakadepende kung gaano natin kakilala ang laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga, sa tuwing tayo manalangin, hindi ito damdamin lang, kundi ito ay isang pagtitiwala sa ating Panginoon. Tanda natin kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay natin sa tuwing tayo tumatawag sa Kanya. Kaya nga, si David, laging sariwa ang buhay niya. Kahit sa gitna ng problema, hindi siya natatakot dahil nakadepende siya sa pag-ibig ng Diyos. Ikalawang leksyon, hindi lamang ang panalangin ay pagkilala sa dakilang pag-ibig ng Diyos, kundi ikalawa, ang panalangin ay pag-amin sa ating kawalang kakayahan. Pag-amin sa ating kawalang kakayahan. Ang sabi sa ating teksto, sapagat dakila ang iyong tapat na pagsinta sa akin sa kalaliman ng Sheol,
ay iniligtas mo ang aking kaluluwa. Ito yung inalala ni David. Inamin niya ang ginagawa sa kanya ng Diyos. Iniligtas ang kanyang kaluluwa. So ang salitang iniligtas ay nagpapahiwatig na may panganib o may panganib na. Hindi natin kayang takasan anumang panganib na dumarating sa atin tulad ni Haring David. Hindi siya makaalis-alis, pero siya ay nananatili sa dakilang pag-ibig ng Diyos na may pag-amin na hindi niya kaya ang lahat ng ito kung wala ang Diyos. So ang manalangin ay ang pag-amin na tayo ay lugmok, tayo'y bagsak, at ang Diyos lamang ang siyang makasasalo sa atin. Kaya ang panalangin po ay talagang ayon sa relasyon natin sa Diyos, hindi ayon sa husay ng ating pananalita. Kasi minsan sa panalangin may pagyayabang Lahat ng husay ng pangungusap mo, sasambitin mo, pero wala sa iyong relasyon sa Diyos, kundi nagpapakita lamang na mahusay tayong manalangin. Si David hindi. Kilala niyang kanyang sarili, lugmok siya. At napakalaga yung kanyang totoong pag-amin na wala siyang kakayanan. Kaya nga sa tuwing tayo manalangin, huwag tayong matakot na ipakita ang ating kahinaan. Ipakita natin ang ating kahinaan na tayo'y nakadepende lamang sa ating Panginoon. Dahil sa ating panalangin na may pag-amin ng kahinaan, nasasabi natin sa Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Nasasabi natin ang lahat ng ating biyayang hangad sa Kanya. Sa pag-amin, doon nagiging ganap ang ating relasyon sa Diyos. Kaya nga, ito yung leksyon na makukuha natin sa panalangin ni David. Una ay ang kanyang pagkilala sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Ikalawa, ang pag-amin niya sa kawalang kakayahan. Ikatlo na aral, ang panalangin ay pagdiriwang. Pagdiriwang sa tagumpay mula sa kadiliman. Ganito po ang teksto. Sapagat dakila ang iyong tapat na pagsinta sa akin sa kalaliman na Siyol o hukay. Ang sabi rito ng David ay iniligtas mo ang aking kaluluwa. Pagdating po sa problema natin, ang kalagayan natin ay tulad ng Siyol. Ang Siyol po kasi ay libingan, nasa kadiliman. Pagdating sa Diyos, walang gaanong kadiliman sa Diyos sa ating pagtawag. Ang Siyol ay simbolo ng kamatayan, simbolo ng pagkatalo natin sa buhay at kawalan ng pag-asa dahil sa ating pagkalugmok. Panalangin ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay resurrection. Siya yung muling pagkabuhay. Nanduma tayo sa lilim ng kamatayan o sa kadiliman ng pagkabagsak sa atin, tanda natin laging may pag-asa dahil ang Diyos ay Diyos ng muling pagkabuhay. Siya ang resurrection. Kung naililigtas niya ang iyong kaluluwa sa impyerno, na dati alipin tayo ng kasalanan, kaya niya ring iligtas ang iyong sitwasyon ngayon. Dahil siya ay God of resurrection. Kaya napakalaga ang manalangin, mga kapatid. Manalangin sa isang totoong Diyos nating mayroon tayong relasyon. Hindi manalangin sa bibig lamang, kundi mula sa ating pananampalataya na ang Diyos ay dakila sa kanyang pag-ibig, pagsinta, at ang Diyos ay tumitingin sa ating pag-amin ng ating kahinaan at tumitingin din sa ating pagdiriwang mula sa tagumpay ng ating
kadiliman. Kaya, mga kapatid, marahil ay nararamdaman mo na ikaw ay nasa pinakamalalim na hukay ngayon, kabigatan ng iyong problema. Hukay marahil ng utang, mayroon tayong utang, o di kaya hukay ng sirang relasyon, o hukay ng kalungkutan, o ano bang hukay tayo na rin ngayon. Huwag mo hayaang mabaon ka sa pananahimik lamang. Gamitin mo ang iyong tinig para tumawag sa Diyos. At magpasalamat sa mga hukay na nilampasan mo na nitong mga nakaraan dahil tinulungan tayo ng Diyos. Magtiwala ng kanyang dakilang kagandahang loob ay hindi pa nauubos para sa atin. Ito yung ginawa ni David. Ang sabi niya, sapagkat dakila ang iyong tapat na pagsinta sa akin. Hindi kailanman nabigo si David sa Diyos sa kabila ng kanyang pagkamakasalanan. Sa kadiliman na Sheol ay iniligtas mo ang aking kaluluwa. Kaya magtiwala tayo at lalo pa nating palaguin ang ating pananalangin. Kilalanin natin ang kanyang dakilang pag-ibig, aminin natin ang ating kawalang kakayanan, at magdiwang tayo sa mga ginawa niyang kalutasan sa ating mga kadiliman. Huwag kang mawala ng pag-asa. Laging manalangin. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sapagkat ang mga salita ninyo ay inyong ipinasulat upang ipabatid sa lahat sa amin kung paano po kayo kumikilos sa buhay ng inyong mga taong umaasa lamang sa inyo, tumatanaw lamang sa inyo. Maraming salamat po, Ama, sapagkat kami po ay nabibigyan ng liwanag ng pag-asa sa gitna po ng aming mga kababaan sa buhay. Maraming salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.